Ano nga ba ang Cha-Cha? Ang Cha-Cha ay pinaikling tawag sa charter change o ang pagbabago ng ating 1987 Constitution. Ang 1987 Constitution ay ang kasalukuyan sa Ligang Batas ng Pilipinas. Ito ang basehan ng pinakamahalagang karapatan at kalayaan na meron tayo ngayon. Ito ay ginawa at pinagtibay para labanan ang pagsasamantala, karahasan, at anumang uri ng pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Ito ay binubuo ng 18 artikulo, ang pambansang teritoryo, pahayag ng mga simulain at mga patakaran ng Estado, katipunan ng mga karapatan, pagkamamamayan, karapatan sa halal, ang kagawarang tagapagbatas, ang kagawarang tagapagpaganap, ang kagawarang panghukuman, ang mga komisyong konstitusyonal, pamahalaang lokal, kapanagutan ng mga pinunong pambayan, pambansang ekonomiya at patrimonya, katarungang panlipunan at mga karapatang pantao, edukasyon, siyensya at teknolohiya, mga sining, kultura, at esports, ang pamilya, mga tadhanang pangkalahatan, mga susog o mga pagbabago, mga tadhanang lilipas. May 3 paraan para amyendahan ang 1987 Constitution. Ito ay ang CONAS o ang Constitutional Assembly, CONCON o Constitutional Convention, at ang People's Initiatives. Sa CONAS o Constitutional Assembly, ang Kongreso magpupulong para mag-propose ng pagbabago sa Constitution. Ito ay ang mga senador at mga congressman, na kasalukuyang binubuo ng 315 na miyembro. Dito kailangan makakuha ng 3/4 ng kabuoang bilang ng Kongreso para maaprubahan ang pag-amyenda ng ating saligang batas. Sa CONCON ay pipili tayo ng mga delegado na mula sa taong bayan na bubuo ng grupo upang mag-propose ng pagbabago sa konstitusyon. Nabibilang dito ang iba't ibang sektor ng lipunan, gaya ng ekonomista, mga negosyante, mga nasa sektor ng edukasyon, mga manggagawa, magsasaka, mangingisda, mga katutubo, at mga maralita. At ang People's Initiatives naman ay ang paggamit ng kapangyarihan ng mga tao upang pagtibayin ang ating saligang batas. Katulad na lang ng paghalap ng mga pirma ng mga rehistradong botante na nagsasabing sila ay pumapayag na magkaroon ng pagbabago sa ating batas, at pagkatapos maaprubahan ang panukala, magkakaroon naman ng plebisitong pambansa kung saan pagbobotohan ng taong bayan kung sang-ayon ba tayo na baguhin ang konstitusyon. Ang anumang pagbabago sa ating saligang batas ay may malaking epekto sa mga buhay natin dahil dito nakasalalay ang kapakanan ng ating bansa at mamamayan nito. Napapanahon na nga ba itong baguhin?